Guys, welcome to my YouTube channel, GTV Tech. So, may panibago tayong video para sa Microtech tutorials natin. So, so, para makatulong to sa mga bagong nag-uumpisa pa lang mag-Microtech. So, kailangan natin, ang topic natin ngayon is basic configuration, single ISP, or basic to makuha lang natin magkaroon tayo ng internet. That is basic. Wala po siyang wala po siyang manggel at that is basic para magkaroon siya ng internet. So basic lang muna tayo. So i-reset mo lang natin itong ating Microtech. So pasukin ko muna siya. Password ko, may password ako niyan. So ayan, meron na siya dating configuration. Kaso tanggalin natin 'yan. So i-reset natin system, reset configuration, no default backup, reset configuration, set. So ibig sabihin meron pa siya, nakita niyo meron. So hintayin natin mag-reboot siya. Ayan, kunin natin to, click natin itong mag-address niya, tapos palitan natin ng admin. So ito tanggalin natin kasi walang password yan eh. So tanggalin natin itong keep the password, then connect. So since bago na, so lalagyan natin ng password 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So bago na ang password natin, sige, change. So nakita nyo, wala na siya dyan. Makita nyo to dito, firewall. Ayan, wala pa siyang NAT. Wala pa siyang manggel. Meaning to say, wala pa siyang configuration. Tingnan nyo, IP, address, wala. Ibig sabihin, wala pa siya configuration. So mag-start na tayo. I-rename lang natin ito. Itong Ether 1, ang aking PLDT 1. ISP ko yan. Apply. Okay. So ito, lahat po ito lalagyan ko ng LAN 2, LAN 3. Ibig sabihin, LAN muna tayo lahat. Magtatayo tayo ng computer shop. Lahat po nakalagay lang sa LAN. LAN 4. Yan. Then, ito, si Ether 5 is LAN 5. Okay, apply. Okay. Since nakagawa na tayo, single ISP lang tayo. Ito yung internet natin, ito yung laptop natin. Kasi ang hex is 5 ports, kaya 5 po ito lahat. Okay? So, ayan. Naka-create na tayo para sa ating network. Ito tayo dito sa bridge. So, ayan. So, dito tayo sa bridge. Create tayo ng bridge. Bridge for LAN para sa ating network. Okay? So, apply. So, meron na tayong bridge. Then, pag meron na tayong bridge, i-connect natin itong 5, ay itong 4. 1, 2, 3, 4. Itong LAN 1, 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5. Ito, ipag-isahin lang natin siya sa isang port. Okay? Ports.
Okay, lalagay na natin dito sa interface, LAN 2, apply, okay. Add ulit natin, LAN 3, apply. Yan, LAN 4, apply. Or pwede naman natin may isang way, dito naman siya, double click lang natin, let's copy, lalagay natin as LAN 5, para makasama siya dyan sa bridge, apply, okay. So, ayan po, same lang po siya, pwede mag-add, pwede mag-copy. Same lang, same process lang. So, ayan, meron na tayong bridge, meron tayong port, ayan, meron tayo ng bridge, meron tayong port. So, ang next natin is, punta tayo dito sa IP address. Okay, bibigyan natin siya ng address. Okay, magkikreate tayo ng IP address. Ano kaya magandang IP address? So, simple lang, para wala tayong problem. 60.0.0.1/24. So, lalagay natin dito lang sa bridge. Huwag tayo dito maglalagay sa LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5, kasi isa-isang bridge lang siya. Kasi dito na siya dadaan. Itong lahat ng yan, dito po siya dadaan. Okay, apply natin. So, yan, okay. So, meron na tayong, ayan, nakikita nyo? Ayan, meron na tayong address. So, i-connect natin si ating ISP. Punta tayo dito sa IP, then punta tayo dito sa client. Then sa client, i-add natin si ating ISP. Okay? Since PLDT1, kasi yun ang ISP natin, i-click lang natin itong apply. Dito, kailangan mag-bound na po siya. Okay? So, bounded na siya. Yan. Kung bounded na yan, try nga natin dito sa terminal natin. Maglalagay tayo ng password kasi kailangan ng password niyan. Admin, enter, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi yun ang password natin. So, try nga natin, ping 8.8.8.8. Sa Google yan. Ping natin. So, mayroon na tayong nasasagap na connection po galing sa Google. Okay? So, ibig sabihin, meron na yan. Bounded na siya yung ating ISP. So, next niyan is, maglalagay po tayo dito para makita nyo. Yan, para mayroon kayong guide sa mga baguhan. So, IP, punta tayo dito sa ating firewall. Punta tayo sa NAT, add lang natin. Dito tayo sa general, chain, source NAT. Dito tayo sa out interface, PLDT. Kasi yun ang internet natin, ang ISP natin. Then action, masquerade lang. Okay, so apply. Okay. So meron na tayong firewall. Ayan. So ang next natin yan, may firewall na. Ito tayo dito, lalagyan natin siya ng domain name service. Okay, DNS. Lalagyan natin siya ng DNS. So dito sa DNS natin, lalagyan natin dito sa server natin is 8.8.8.8. Okay, yung dalawa niya, 8.8.4.4, or pwede ka mag-add another. So, 1.1.1.1, or mag-add ulit tayo. Yung ating, itong IP natin ito, 60.0.0.1. Pwede yan, ilalagay natin. 60.0.0.1. Depende sa inyo kung lalagay nyo. Pero mas maganda kasi marami siyang DNS server kasi marami siyang makukuha. Okay? So, allow to remote request. Then, apply lang natin. Okay. So, meron na tayong DNS, meron tayong NAT,
Meron tayong client, meron tayong address list, may bridge na tayo. So, ang next natin, last na lang natin para magkaroon siya ng init, is punta tayo dito sa DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Dito sa server natin. Good. So, dito sa server natin, pwede tayong mag-create ng ating network or pwede tayong siya na lang mismo ang mag-create. Para hindi na tayo mahirapan kapag siya na lang ang ipapakreate natin. Okay? So, DHCP server interface, kailangan hindi na po itong LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5, si bridge na mismo. Kasi isahan na lang siyang port. Okay? Dadaan siya sa isang port. Lahat ng ito, LAN 2, 3, LAN 4, LAN 5, si bridge na ang bahala niyan. Then, bibigyan niya siya ng IP address na nag-start po dito sa 60.0.0.1. So, let's see. Tingnan, next. Nakita nyo? 60.60 is last 24. Next natin. Yan ang gateway natin. Di ba? Tama. 60.0.0. Yun ang ilinagay natin dito sa, di ba? Dito sa DNS natin. Di ba? Nakikita nyo. Gateway network 60.00.1. Nakita nyo yan. Yan ang linagay ko. Sige, next natin. So, since mag-i-start tayo ng 60.0.0.2 to 254, ibig sabihin, magkukonect sa'yo simula 2 hanggang 254 na unit ang pwedeng mag-connect. So, next natin. So, ayan po. DNS. Ang aking DNS is 1.8 kasi yun ang pinanggagaling ng internet ko. Okay? So, yun po. Okay. So, yun. Tapos na tayo mag-config. So, titingnan nga natin siya kung mayroon na siyang internet. So, try nga natin dito sa terminal natin kung mapiping natin siya ulit. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Ping 8.8.8.8. So, ayan po. Mayroon na tayong internet. So, yan lang po ang ating configuration. So, tayo dito sa browse. Nakita nyo, wala pang pagbabago. So, tayo dito sa browse. Speed test tayo. So, since wala pa. So, ang gagawin natin dyan, kung wala pa, hindi pa nag-take effect, pin natin siya, then internet, adapter, i-restart natin siya. Tignan natin kung meron siya dito. Ay, yun. Meron kasi pala siyang nakalagay na IP, kaya hindi pa siya bumibigay ng internet. So, obtain lang natin siya. Sa akin, obtain ko yan kasi meron pala akong linagay. Okay, kaya hindi pa siya nagkaroon ng internet. So, nakita nyo? Ayan. Reload lang natin. So, ayan po. Okay. So, nakita natin, meron siyang internet. Ayan o. Ayan po. Ayan. So, since makita natin siya. Okay, pagpakita ko sa inyo. So, pag nag-speed test tayo, makikita nyo, mayroon na siyang receive. Meron na siyang transmit, meron siyang receive. Ulitin natin siya. Makita nyo dito, 17 Mbps. Yan, 16 Mbps. Makikita nyo rito, diyan, transfer rate. Tapos na. Then, ayan. Yung receive naman siya, 21. Dito. Ayan, 22. Dito siya. 21.4. Ayan. So, niya tayo dito. Ayan. Sa akin kasi nakalagay kasi ako. Ang ISP ko kasi, naka-router na yan. Hindi na yan direkta sa aking PLDT.
meron ng pinagdaanan na router. Nasa piso wifi ko yan eh. Naka 30 Mbps yan. So, may nagagamit, kinaka-receive ko. Ayan. So, ayan po, nakita nyo. Okay, ayan po, mayroon na siyang transmit. Then, meron pa siyang receive. Okay. So, meron na siya dito. Ayan, meron na tayong receive. Kanina, transmit. Ngayon, receive na siya. Ayan, may 17. So, yun lang. Kadali. Mga, lalo na yung mga nag-piso wifi dyan or yung mga may computer shop. So, ito po isang single ISP natin na fast through basic configuration natin para makatawid tayo sa ano, makonfigure lang natin siya ng wala po siyang manggel. Wala pa siyang bandwidth control, wala pang ganon. Ito is a basic lang. So, basic lang po tayo para makonfigure natin to na magamit natin siya. Basic. Ibig sabihin yan, kulang na lang po niyan is manggel or mga management po. Okay. That is basic. So, that is guys for for today's video. So, kung nagustuhan mo, please like and subscribe in my YouTube channel. So, marami pa akong video na ilalabas. Isa-isahin lang natin. Para sa mga nag-aaral din, at least matutunan nyo to na isang basic lang, mabagal lang para matutunan nyo. Kasi kung mag-aral kayo sa ano, kung magsi-seminar kayo, ang mahal-mahal ano. So, dito lang, pag-aralan nyo lang ito, simple lang. Balik-balikan nyo lang itong lahat ng aking video. So, at least matututo kayo niyan. Okay? So, ilalabas ko yan. Sunod-sunod po yan. Pakunti-kunti lang para mas marami kayong matutunan. See you guys for my next video. Bye.